Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa ibang balita naman, may ebidensya ang Philippine National Police na sinasaktan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang kapwa nila para palabasin na sinasaktan ang mga ito ng kapulisan. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Marlene Padiernos. Marlene. Steve, mariing pinabulaanan ng Philippine National Police ang mga alegasyon ng mga KOJC members na sinasaktan umano sila ng mga pulis sa kasagsagan ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa pinuno nito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa ginarap na pulong balitaan ngayong araw sa Campo Crame, sinabi ni TNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na may hawak na mga ebidensya at video ang PNP na nagpapakita na mismong ang mga KOJC members ang nagsusugat sa kanilang mga kasamahan para palabasin na sinasaktan sila ng mga pulis. Sa ngayon, isinasailalim pa niya sa kaukulang proseso ang naturang video bago nila ito ilabas sa publiko. Giit ni Fajardo, mga miyembro ng KOJC ang nanguna kung bakit nagkagulo sa kasagsagan ng pagsisilbi ng pulisya ng arrest warrant at sa katunayan ay maraming miyembro ng kapulisan ang nagtamo ng sugat at pinsala ng dahil sa pananakit ng mga ito. Ano naman po yung masasabi niyo sa aligasyon na yung mga kapulisan po natin yung mga nanakit po sa mga KOJC members? So, marami na pong lumalabas na misinformation, particularly sa isang network dyan. Ayoko na lang banggitin, but I'm sure alam niyo po kung saan po itong network po na ito. Na alam niyo naman po kung sino po yung ng mga misinformation po. And I don't need to say, but parang wala naman po dito. To set the record straight po, hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok doon na tahimik, nakiusap na payagan lahat tayong lumabas. Claim kagad nila, 7 ang namatay, maraming sugatan, but until now, wala po silang napapakita na 7 o 8 bangkay, except for 1 po, na hindi naman po ito direktang resulta ng pagpasok po natin. Yung tao po na namatay sa heart attack ay 4 na araw lang nakaposte doon sa mga watchtower na inilagay nila. Napakarami po itong watchtower na nilagay po nila. At dinodokumento lang po natin lahat at ipapakita natin yan in due time, pati po yung mga pulis natin na nasaktan, lalo po kagabi, may putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. In fact, kung mapapansin niyo, hindi nanghuli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate yung tense situation kahapon kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung claim nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan yun. Kung mapapansin niyo, I'm sure alam niyo po yun, kapag kung gumamit po tayo ng tear gas, yung mismong mga pulis natin ay nakasuot po yan ng gas mask para hindi po sila maapektuhan. Ang ginamit po nila ay fire extinguisher po. Tinira po yung mga pulis natin at yung mismong mga members nila na mga sinasabi na tear gas, kaya binibidyohan nila na nililinis ng tubig yung kanilang mga mukha at mata, ay wala pong katotohanan yun na galing po yung sa tear gas. And in fact, yung mismo mga pulis natin na tinira ng fire extinguisher, hindi po nagreklamo. Like we said, kung ang guidance po on the ground is not unless po na talagang serious yung magiging injury ng pulis natin, maximum tolerance pa rin po yung ini-implement natin because as much as possible, we want to really de-escalate yung situation po doon sa loob at labas ng KOJC. Ma'am, how about po yung report na sinasaktan po ng mga KOJC members yung kanilang sarili pang pag-isis ito sa mga PNP personnel po? Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan at lahat po ng klaseng pagmumukha ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. But they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilit-bilila ng ating GPNP. Yung pagtitimpe ng ating mga kapulisan
Pangatlong araw na po ito, walang tulog, walang halos sa ligo at pagkain ng mga pulis natin, limited ang movements, and yet, na patuloy po silang tumutupad ng kanilang mga tungkulin at hopefully, ay ongoing po yung negotiation ngayon dahil as we speak po, nakabalanda po rin po yung fire trucks, yung boom truck, yung crane, pati yung mga wing van doon sa highway po, wala pong nakakadaan dyan. Gabi pa po tayo nakikipag-negotiate sa kanila na alisin po doon para hindi po ma-hamper yung delivery ng service po at makadaan po yung mga tao po doon. And in fact, yung mismo boom truck nila, yung crane, yung malaking bola po doon, ay nasa taas po yun ng mga CDN contingent natin na any movement at bumagsak po yun, may mamamatay na pulis po doon. So, ganun po yung sitwasyon ngayon doon, but the situation remains manageable. Open po ang PNP sa negotiation, no less than the regional director, si General Torre, ang nakikipag-negotiate na alisin na nila yung mga nakabalantang sasakyan po doon dahil base po doon sa permit na ibinigay po sa kanila, ang pinayagan po sa kanila ay magkakaroon po sila ng vigil at prayer rally at candle lighting doon po mismo sa loob ng KOJC. But what they did last night po ay bigla po sila nagkaroon ng lightning rally, kung ano-ano po pagkatawag na ginawa, hinarang yung mga sasakyan, at kaya hindi po nadadaanan po ngayon yung lugar po na yun. At hindi po ang PNP, ang totoong sinasabi po nila, na-restrict po ng PNP yung pagpasok po ng mga tao sa Davao po. Hindi po totoo yun. Wala pong inilalagay po na barricade or restriction ng PNP. Sa lugar po nila, sa parte po nila, naglagay po ng harang po doon. Anong plano ng PNP doon sa mga nagsasagawa ng rally? May plano pa tayo kasugan sila or ano naman? Yes po sir, definitely. Sinabi ko nga po kanina, ongoing yung negotiation for the peaceful dispersal po itong mga nagharang po ng mga sasakyan, pati po yung mga tao dahil hindi na nga po nadadaanan itong highway. But after po, mabigyan po sila ng deadline to remove those vehicles na pinalagbag po nila sa gitna ng daan at yung mga tao na naglagay po doon ay makakaroon po tayo. We expect na they will be dispersed any moment in time po. At definitely po, meron po silang kakaharapin kaso po. Within the day po, kausap po si General Torre, ongoing po yung negotiation, there will be given ample time to remove yung mga itinilagay po nilang stage sa gitna po ng kate, yung mga tao po na naglagay ng mga upuan doon at naglagay ng barricade, pati po yung mga sasakyan. These are all being documented to support the possible filing of criminal charges against those responsible for this situation. Overall ma'am, kasi may nakita nga tayo sa loob, di ba yung mga alleged trafficking victims, tapos yung sa labas na yung rally. Ano na po yung mga narinig natin na reklamo or charges sa KOJC as an entity, hindi lang yung kay Pastor Tiburon? Pinag-aaralan na po ng ating mga lawyers kung ano po yung mga posibleng pwedeng isang pang kaso at sino-sino po ang dapat papanagutin dito sa kaso po ng possible human trafficking if not sa illegal detention with respect po dun sa dalawang na-rescue natin doon sa ginawang pananakit sa mga pulis po natin na nagresulta ng mga injuries. 6 po yung nadala sa ospital. Dahil nga because dun sa mga kanilang mga injuries na natamo and although they are all stable now and yung nangyari po na talagang binarikadahan po nila yung gitna ng daan. These are all the cases being documented po ng mga PNP lawyers and you expect we will find the appropriate cases in court po. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.